Bato magtatago sa Senado, pero ang hindi niya alam, magiging kulungan niya ang Senado at ang ICC may pasabog na hindi ito obra. Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them. A few moments later. Posibleng magmatigas at magtaguraw si Senador Bato de la Rosa sakaling magbaba ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya. Option yan para sa akin. Magandang kuha niya sa akin, option. Dahil nga, hindi ka na pwedeng huliin na pagkadya ka sa loob at dapat respetuhin nila yung Senate as an institution. So, maganda yung para sa akin. Nagpasalamat ako sa ating Senate President na he's willing to protect me while I am still a senator of this republic. Yan, nagpapakita na ang Senado as an institution ay naninindigan kung ano ang tama. Dito lang ako, dito lang sa Pilipinas. Bakit tayo umalis ng Pilipinas? Bakit ka susuko? Sabi nila, ang matapang hindi natatakot humarap sa laban. Pero paano kung ang mismong kuta ng kapangyarihan mo ay maging seldo? Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating makapangyarihang hepe ng pulisya, ngayon ay tila may iniisip na paraan para maiwasan ang isang bagay na hindi niya kayang kontrolin, ang pag-aresto ng International Criminal Court or ICC. Pero may isang bagay siyang hindi nakikita, isang bagay na magpapabago sa takbo ng kanyang plano. Magtatago sa Senado? Ito ang tanong ng marami. Sa gitna ng mga pangambang maglalabas ng warrant ang ICC, nagbiro sa Bato na baka magtago na lang siya sa Senado. Pero ito ba'y biro lang talaga o may mas malalim na plano sa likod ng kanyang mga pahayag? Pag nandyan ako sa loob, wala naman sila magagawa. Alangan namang palayasin nila ako, ika pa niya. Tama nga naman, ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi maaring basta-basta arestuhin ang isang senador sa loob ng Senado. Pero may isang malaking pero rito na hindi pa niya naunawaan. Sa unang tingin, mukhang ligtas nga si Senator Bato kung mananatili siya sa loob ng gusali ng Senado. Pero ang hindi niya alam, ang lugar na inaakala niya ang kanlungan ay maaring maging mismong kulungan niya. Bakit? Dahil sa sandaling lumabas siya, kahit isang hakbang lang palabas ng Senado, doon na siya maaring damputin. Kung ganito ang magiging kalakaran, isang maling hakbang lang ang kailangan para bumagsak ang buong strategiya niya. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento, dahil kung matatalo siya sa pagiging senador, ngayong eleksyon ay mawawalan siya ng immunity sa Senado dahil hindi na siya senador. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. At ito ang pasabog ng ICC na hindi ubra ang taktika ni Bato dahil sa kasong Crimes Against Humanity na kinakarap niya kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi ng ICC na hindi lang ito usaping legal sa loob ng Pilipinas. Ang ICC daw ay may kapangyarihang humiling ng extradition sa mga bansang may kasunduan dito. Ngunit wala tayong kasunduan ang Pilipinas sa ICC. Ngunit kung ang gobyerno ng Pilipinas ay tuluyang makipagtulungan, ay wala ng Senado, wala ng kanlungan, wala ng paraan para makatakas. Kaya ang tanong, ano ang susunod na hakbang ni Senator Bato? Ang Senado ay maaaring maging pansamantalang taguan, pero hindi ito tatagal magpakailanman. Darating ang araw na kailangan niyang lumabas, at kapag dumating ang araw na iyon, doon natin malalaman kung ano ang tapang na kanyang ibinagmamalaki noon ay may halaga pa sa harap ng tunay na hustisya. Ang tanong ay, hanggang kailan magtatago si Senator Bato? Ngunit kahit na siya ay magtago,
ay hindi pa rin malulutasan ang kanyang problema. Have mercy, O God. At ipanalangin natin si Senator Bato at ang Pilipinas. Hebreo 9 verses 27 to 28. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom, gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. May mga taong gumagawa ng paraan upang umiwas sa hustisya. Sa Senado man o sa likod ng makapangyarihang pangalan, inisip nila na kaya nilang takasan ang paniningil ng batas, subalit ang tunay na hustisya, kaibigan, ay hindi nagmumula sa tao, kundi sa ating Panginoong Diyos na hukom ng lahat. Hindi magtatagal darating ang ating Panginoong Hesus, hindi bilang isang kordero upang mamatay para sa kasalanan, kundi bilang hari ng mga hari at hukom ng sanlibutan. Walang senado, walang hukuman ng tao, walang political immunity ang makapagliligtas sa sinumang lumalakad sa kasamaan. Ang paghuhukom ng ating Panginoong Diyos ay darating sa lahat, kaibigan, mula sa pinakamahina hanggang sa tila pinakamakapangyarihan. Ngunit may pag-asa, habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Kristo, may pagkakataon pa tayong magsisi at lumapit sa Kanya. Siya ang tanging kanlungan ng kaligtasan, hindi senado, hindi batas ng tao. Si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Kaya naman, kaibigan, saan mo itatago ang sarili mo? Sa kasinungalingan ng mundo o sa katotohanan ni Kristo? Haharapin mo ba ang hustisya ng ating Panginoong Diyos bilang isang kaaway o bilang isang anak na kanyang tinubos? Huwag natin hintayin ang paghukom, kaibigan. Ngayon ang araw ng pagsisisi. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Tanggapin mo ang ating Panginoong Kristo at lumakad ka sa kanyang liwanag bago pa mahuli ang lahat. Dahil ang mga tumatakbo palayo sa hustisya ay habulin ito. Ngunit ang mga lumalapit sa ating Panginoong Hesus ay makakahanap ng tunay na kaligtasan at kapayapaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoong Diyos, na kayo po ang tunay na nagbibigay sa amin ng tagumpay at nagbibigay sa amin ng isang paalala na ang buhay po namin, Panginoong Diyos, sa lupa ay walang-wala kung wala po kami sa aming Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, di pasakop ang aming buhay sa Kanya mula ngayon at magpakailanman, at tulungan niyo po kaming magkaroon ng panatag na loob na masusumpungan lamang namin sa aming Panginoong Hesus. Nawa po'y gabayan niyo po kami, maging si Senator Bato, ang pamilyang Duterte, ang aming Pangulo at ang aming buong bansa, at lahat ng mga leaders, Panginoon, na nawa'y magkaroon kami ng isang isipan ang ituwan ang aming atensyon sa malapit na po ninyong pagdating. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin at sa patuloy na pag-aalaga sa amin at sa walang sawa pong pakikinig na aming mga panalangin, at patawarin po kami. At salamat po, Panginoong Diyos, sa pagpapatawad ng lahat ng aming mga kasalanan, at patuloy niyo po kami pakalinisin sa lahat ng aming mga kadungisan, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, na siya rin aming tagapagligtas. Amen.